Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, bumalik tayo sa nakaraan kung saan pagkatapos masaksak si Ragna ng espada ni Alatia na nagpapabago sa mga tao patungo sa pagiging dragon, pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang kaloob-looban. Ang tanging naiisip niya ay kung paano nawala ang lahat ng mga iningatan niya. Saglit na naalala ni Ragna si Lina at doon niya nakuha ang lakas ng loob para kumilos at kunin ang kanyang espada, pero sinubukan ni Desir na umatake kay Ragna subalit pinigilan siya ni Kami. Nakita nila na ginamit ni Ragna ang kanyang espada para tapusin ang kanyang sariling buhay, lahat ay nagulat nang sabihin ni Ragna na walang kabuluhan ang kanyang buhay, pero sa huli ay hindi niya pa rin hahayaang magtagumpay ang mga kalaban. Patay na si Ragna. Pero hindi maintindihan ng mga dragon kung bakit hindi niya tinanggap ang alok ni Alatia, napag-alaman ni Alatia na mali siya at hindi talaga para sa kanila si Ragna. Gusto malaman ni Desir kung bakit pinigilan siya ni Kami sa pag-atake kay Ragna, pero ito'y sumagot lamang na gusto niyang makita ang pangyayari at inutusan ni Ultima si Desir na ibalik ang lahat gamit ang kanyang hangin, at parang wala lang sa kanila ang ginawa nilang kasiraan sa isang buong bansa. Pinunan nila kung gaano ka-cute si Desir kapag kausap si Alatia. Muling ipinakita ni Alatia ang kanyang kabaliwan nang sabihin niyang nangyayari na sa mundo ang gusto ng kanilang Diyos, at pinasalamatan niya ang lahat sa mga buhay na nawala at nagpaalam kay Ragna. Pag-alis nila, lumitaw ang slime at isang lalaki at doon ay sinabi ng bata na may natagpuan siyang basura, pero dumating si Crimson para ipaliwanag na siya ang magpapasya kung ito ba ay basura. Mukhang hindi nakikilala ni Crimson si Ragna sa puntong ito ng hinaharap, pero namangha ang babae sa nagawa nito at sinaksak ng lalaki ang sariling puso, di niya hinayaan na maging miyembro siya ng mga dragon. Hindi makapaniwala si Crimson na isang tao na binigyan ng dugo ng dragon ay nagawang makontrol ang kagustuhan ng mga dragon, doon ay inutusan niya si Golem na isama siya sa kanila at nagtataka si Golem kung balak ba niyang suriin si Ragna, pero nagulat sila nang sabihin niyang bubuhayin niya ito. Sa kasalukuyan, galit na galit si Crimson kay Ragna dahil hindi ito sumunod sa kanyang plano habang paulit-ulit niyang sinasabi ang masasamang salita, dahil mababa ang tsansa na matalo ni Ragna si Alatia, nagsimula siyang maghinala na baka malas siya. Pero kumalma si Crimson at naalala niya na layunin ng plano ay para sukatin ang lakas ni Ragna. Kung manalo si Ragna ay ayos lang at kung magkaroon ng problema, kayang-kaya niya itong gawan ng paraan. Natawa si Crimson dahil nakita niyang iba na talaga si Ragna ngayon, biglang iniulat ni Chimera na lamang si Ragna sa laban at wala silang nakikitang iba pang superior dragon. Naisip ni Crimson na baka patay na si Nebulum dahil nawala na ang barrier sa paligid ng lungsod. Inutusan niya si Slime na pumunta sa pinakamalapit na lugar na may mabangong amoy, habang sinasabi ni Golem na umalis na sa kastilyo ang superior dragon na si Borgas. Nagulat si Golem nang sabihin ni Crimson na gusto niyang siya lang ang pumatay kay Borgas, lalo na't hindi pa niya nagagamit sa labanan ang kanyang katawan. Mas gusto niya sana ang combat body niya dahil limitado lang ang kanyang ginamit na katawan, pero wala na silang oras para magpalit pa at di siya sigurado kung kaya niyang patayin si Borgas gamit ang katawan na ito, pero paliwanag ni Crimson na kailangan lang niyang gawin ito. Umalis si Golem at sinabi na kompleto na ang pag-install ng isang bagay, pero umaasa siyang hindi niya ito kakailanganin at pag-alis ni Golem, naisip ni Crimson na magugulo ang lahat ng plano niya kung gagawin ni Alatia ang isang tiyak na bagay, pero mangyayari lang ito kung mapipilit siya ni Ragna. Sa laban, lubos na nangingibabaw si Ragna sa kanyang malakas na kapangyarihan at nagtataka si Alatia kung namatay na ba siya ng maraming beses, at naiisip niya na wala na siyang sapat na oras para mag-rewind. Biglang humingi ng tawad si Borgas dahil sa tagal niya at sinipsip niya lahat ng dugo sa kastilyo para gamitin sa kanyang armas, humingi rin siya ng tawad kay Alatia dahil matatamaan din siya sa pagsabog. Hindi iniisip ni Borgas na mapipigilan si Ragna nang hindi gumagamit ng matinding hakbang,
inihanda niya ang malakas na atake pero nagulat siya nang maputol ang kanyang braso. Ito'y kagagawan ni Golem at lumipat siya sa susunod niyang destinasyon, habang hinahangaan niya kung paano duminahin ng bagong kasamahan nila ang labanan, nagsimula siyang isipin na baka manalo nga dito si Ragna, pero nagulat siya nang mahuli si Ragna sa isang barrier. Hindi makagalaw si Ragna at nagulat siyang makita na buhay pa si Nebel. Si Nebel ang lumikha ng barrier pero nahihirapan siya dahil sobra ang lakas ng freezing power ni Ragna. Nagpupumilit si Nebel na mabuhay, alam niyang kailangan niyang magpalipas ng isa pang segundo para kay Alatia at ginamit ni Alatia ang oras na ito para i-rewind ang kanyang katawan, ginamit ang kanyang dugo para sakupin si Ragna at magkaroon ng mas maraming oras. Subalit hindi nagpapahuli si Ragna at pinakawalan ang buong lakas ng kanyang Silverine, desidido si Nebel na magtagal kahit isang segundo pa at handa siyang isakripisyo ang buhay niya para dito, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, nandoon si Slime at kinain siya. Nagawa ni Alatia na ayusin ang kanyang katawan at handa na siyang tapusin ang buhay ni Ragna, kaso handa na rin ang ating bida at pinakawalan niya ang isang nakakasira na atake na nagpulbos kay Alatia. Nakakakita si Alatia ng mga vision tungkol kay Kami at hindi niya maintindihan kung bakit sinabi nito na kailangan niya ng isang ikasampung segundo para itigil ang oras, ngunit masyado itong matagal. Nabubuhay sila sa isang mundo kung saan ang ganitong tagal ng oras ay maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa pagpatay o pagkamatay, lalo na kapag nakikipaglaban sa mga taong tulad niya na nakamit ang isang nakakatakot na antas ng kapangyarihan. Kasama na rito si Ragna dahil ang kanyang atake ay nagpapalipad kay Alatia. Hindi pa nga umabot sa rurok ang kapangyarihan ni Ragna, binanggit niyang nasa labas na sila ng kapital kaya hindi na niya kailangang magpigil pa at ginamit ni Ragna ang kanyang suntok para wasakin ito. Naisip ni Alatia kung paano sinabi sa kanya ni Kami na kailangan niya ito sa tabi niya kung sakaling makaharap siya ng isang kagaya niya na malakas. Pero kung wala si Kami, binanggit nito na hindi dapat mag-atubili si Alatia na gamitin ang kanyang huling baraha, ginamit ni Alatia ang kanyang kapangyarihan at nakita natin na bumalik ang oras, at si Ragna ay bumalik kung saan ipinakita ang demonstrasyon ng pagsunog sa mga dragon. Walang ideya si Ragna na naibalik ang oras pero sigurado siyang may mali, alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang, pero hindi niya maisip kung ano ito at biglang lumitaw si Alatia habang pinahinto nito ang oras. Bihira lang ginagamit ang pag-rewind ng mundo dahil ito'y nangangailangan ng napakalaking dami ng mahika, napakalaking banta si Ragna kaya naramdaman ni Alatia ang tunay na kamatayan na papalapit sa kanya, kaya wala na siyang magawa kundi gawin ito. Ngunit tapos na ang laban ngayon pero sa katunayan ay hindi pa ito nagsisimula, sa sandaling nagtaka si Alatia kung sino si Ragna at doon ay halata ang malalim niyang galit sa kanya, pero hindi niya alam kung bakit. Gustong-gusto malaman ito ni Alatia, pero wala na siyang pagkakataon dahil balak niyang ipaparanas kay Ragna ang kamatayan, hinilipat ni Alatia ang mga inosenteng tao palayo habang ipinapakita na parang talagang nagmamalasakit siya sa kanila. Nagtataka siya kung dapat niyang alisin ang bata sa balikat ni Ragna, ngunit nagulat siya nang isipin niyang nakita niyang gumalaw si Ragna at imposible ito dahil hindi siya dapat makakagalaw, sigurado siya na imahinasyon niya lang ito, at nagulat siya nang biglang lumitaw si Nebel para atakihin si Ragna. Galit na galit si Nebel sa kanya dahil sa matinding pinsalang idinulot niya kay Alatia. Nakita ng babae na hindi gumagalaw si Ragna at napagtanto niyang imahinasyon niya lang pala ang kanyang nakita. Pinigilan niya si Nebel para ipahiwatig na natutunaw ang kanyang mga kamay at napagtanto niyang dahil ito sa asid na likido na gawa ng slime. Tinukoy ni Nebel na kailangan pa nilang tapusin si Ragna. Kaso lang ay hindi masyadong nag-aalala si Alatia at pinag-aralan niya itong mabuti habang binubugbog siya nito, binanggit niya na malakas si Ragna sa laban at kahit ngayon, malubha ang ginawang pagbugbog sa kanya ni Nebel, pero wala sa mga pinsala niya ang nakamamatay. Parang ang katawan ni Ragna mismo ay isang silver na espada at sa katunayan ay hindi ito nababalot sa silverine, pero naniniwala si Alatia na ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan ay nasa loob ng kanyang katawan. Matibay si Ragna laban sa mahika, at mukhang tanging mahika lang ng mundo ang maaaring epektibo laban sa kanya at dahil na rin mahina ang mga dragon sa sikat ng araw, hindi gagana ang anumang gagawin nila ngayon at kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan. Inutusan niya si Burgess na tawagan ang isang individual na pinahintulutan niyang gumalaw sa nagyayelong mundong ito, sina Nebel at Burgess ay dalawa sa mga ito, at ang pangatlo ay ang hari.
Nararamdaman niya na mas epektibo ang barrier laser weapon ng hari kaysa sa isang magical na atake, kaya gusto niyang ipaputok ito kay Ragna at inihayag ni Burgess na mayroon pang isa pang kaaway sa lungsod, kaya nagpa siya si Alatia na harapin sila pagkatapos. Nag-aalala si Neville tungkol sa isang bagay, pero malaki ang tiwala ni Alatia sa kanya at hiniling niyang maglagay ng barrier para protektahan ang mga tao sa lugar. Hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang pinsalang maidudulot ng sinag ng liwanag, kaya ginawa ni Neville ang inutos niya. Hindi mawala ni Alatia ang kakaibang pakiramdam na ito, kahit halata na kaaway niya si Ragna ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamahal sa kanya at katulad ito ng nararamdaman niya para sa kanyang mga kalahi. Nahihiya siyang makaramdam ng ganito pero sigurado siyang mawawala rin ito kapag natapos na niya itong mapatay. Umaasa si Alatia na magkakaroon si Ragna ng mapayapang kamatayan at nagpaalam na siya dito. Biglang nagkaroon ng mga vision si Ragna noong ang kanyang hinaharap na sarili ay ginawang isang superior dragon. Doon ay nagulat si Alatia nang magsimulang lumutang ang katawan ni Ragna at magsalita ito. Tumanggi siyang hayaan na mabuhay pa si Alatia at lubos na hindi makapaniwala si Alatia nang magsimula siyang gumalaw. Mas mabagal na ang galaw niya kaysa sa dati at doon ay nasusundan na siya ni Alatia. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na nakakagalaw pa rin ito at maliban sa hari ay tanging ang mga may dugo niya lang ang pinahintulutan niyang gumalaw, kaya hindi niya maunawaan kung bakit hindi gumagana ang kanyang mahika sa pagkontrol ng oras laban kay Ragna. Sumigaw si Alatia kay Ragna dahil hindi siya dapat makagalaw ng walang pahintulot niya, at agad na gumamit si Neville ng kanyang pinahusay na protective barrier at ito ang pinakamalakas na barrier na maisip niya, at ipinangako niyang hindi na muling masasaktan si Alatia. Pero hindi mapipigilan ng ating bida na si Ragna at mabilis niyang binasag ang barrier at tinanong niya si Alatia kung natatakot ba siya sa kanya, binanggit niya na siya ang responsable sa maraming kamatayan, kaya wala siyang karapatang matakot sa sarili niyang kamatayan. Winasak niya agad si Alatia, subalit ibinalik niya ang sarili niya at nagulat na gumagalaw na naman ang oras at di tumigil si Ragna, kaya nagmamadali siyang mag-isip kung ano ang gagawin at di niya magawa ang pag-rewind ng oras, at hindi rin siya nakakapigil kay Ragna sa pamamagitan ng pagtigil ng oras. Nagsimula siyang matakot na hindi na magtatagal ang kamatayan niya at malamang kung mamamatay siya ay hindi na siya makakabalik, kaya nagpanik siya at naghanda si Ragna na tapusin siya at sumigaw siya para humingi ng tulong kay kami. Nakakagulat na tumigil si Ragna sa pag-atake at may pumapatak na dugo mula sa kanyang katawan, nadama ni Ragna ang matinding sakit habang nagiging pula ang lahat at hindi siya makakahinga, alam niyang hindi ito sa sobrang pinsala, at napagtanto niyang ito ang bunga ng labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan sa hinaharap. Hindi na niya magalaw ang kanyang katawan kaya bumagsak siya. Sinabi ni Burgess kay Neville na kailangan nilang protektahan si Alatia kaya doon ay agad niyang dinala ang babae palayo kay Ragna. Doon ay ipinaputok ni Burgess ang King's Light Beam diretso kay Ragna, na nagdulot ng malaking pinsala. Nagtataka si Burgess kung natapos na nila si Ragna, pero sinabi ni Neville na hindi pa at mas masama, may lumitaw na bagong kaaway at natatakot si Burgess na baka may mas marami pang kaaway, kaya sinabi niya kay Alatia na itigil ang oras. Pero masyado siyang natatakot para tumugon. Ang mga kaaway na tinutukoy nila ay si Crimson at ang kanyang mga tauhan. Galit na galit si Crimson na hindi sinunod ni Ragna ang kanyang mga utos at nagtataka siya kung ano ang dapat niyang gawin sa mga superior dragon. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.